God's Knight, natatakot na galitin si Yonko Luffy. At sa wakas makikita na nating lumaban sa mga immortal ang isang miyembro ng Roger Pirates. Ako pala si Mon, at pag-uusapan natin ngayon ang full Chapter 1147 ng One Piece. Samahan niyo ako sa isa na namang talakayan. Paki-hit na rin ng like at subscribe button bilang suporta sa ating channel. Magsisimula ang chapter ng balaan ni Saul, sina Robin at Chopper. Magtago kayo. Nakita ko na ang mga yan dati. Sila ang God's Knights. Hindi natin sila matatalo. Immortal sila. Magtago muna kayo at hintayin ang tamang pagkakataon para iligtas ang mga bata. Ibig sabihin, alam ni Saul ang tungkol sa kakayahan nilang mag-regenerate. Pero, honestly, kung paano hinarap ng Straw Hats ang Gorosei sa Egghead, hindi na rin tayo nababahala masyado sa immortality factor nila. At makikita pa natin mamaya, kahit ang God's Knights kinakabahan kapag si Luffy na ang usapan. Kaya siguro, kapag nagsimula na ang bakbakan, hindi naman sila ganun kalaking problema. Sa ngayon, si Summers, yung pinakamasama sa lahat, sinabi niya dito na mukhang may dalawang nakaligtas sa Ohara, sina Robin at Saul. Tabay banat pa niya, sa huli, sumablay talaga ang Navy ano? Makikita natin si Saul, bugbog na bugbog, nakapulupot sa matutulis na tinik. Si Chopper, obvious na nag-aalala, pero si Robin, seryoso at kalmado. Then makikita rin natin na magkalapit sina Summers at Gonko. Ibig sabihin, hindi rin ganoon kalayo sina Robin at Chopper sa grupo ni na Brook at Jinbe. Nagbiro si Summers dito at sabi pa niya na, "Uy, nahuli mo pala ang Straw Hat Crew, Gonko. Dadalhin mo ba sila pabalik?" Pero biglang sumabat si Killingham at sinabing, "Tama na Summers. At tandaan ninyo, matagal ko nang sinasabi na si Killingham ay baka may mas malalim pang pagkatao kaysa sa iniisip natin. Kahit papaano, hindi siya kasing sama o kasing reckless ni Summers. Kung iisipin mo, sa paraang yun, parang tinutulungan pa niya ang Straw Hats." Dagdag pa ni Killingham, "Seryoso ka ba? Gagalitin mo si Straw Hat, Luffy? Andito tayo para tapusin ang misyon at umuwi." Direkta niyang binanggit si Luffy, hindi lang basta isang Yonko. Alam natin na kahit sino, sobrang maingat kapag ang usapan ay Yonko. Pero nakakatuwa na pati mga God's Knights, ganun din ang mindset. Sa ngayon nga lang, si Killingham lang ang nagpapakita ng takot, hindi si Summers. Si Summers walang pake kung dadalhin pa ni Gunko ang Straw Hats. Hanggang sa nakialam na si Killingham. Sumunod naman tayo sa grupo ni Nanami at makikita nating bugbog sarado sila at nakatali pa. Pero alam nating hindi pa nag-all out si Jinbe dito. Siguradong may ibabawi pa siya pagkatapos ng nangyari sa last chapter. Sabi ni Nami, nadakip daw si Colin at si Saul naman halos hindi na makagalaw sa lagay niya. At tila sinisisi ni Nami Jinbe sa nangyari sa kanila. Si Nami na mismo ang nagiging boses ng mga readers ngayon. Kasi marami sa atin, inaasahan na mas malakas ang ipapakita ni Jinbe. Pero si Jinbe, pinapakalma nga lang si Nami sabay sabing. Nag-iisip daw siya, iniisip nga dito ni Jinbe kung anong klaseng kapangyarihan ang mayroon si Gunko. Then sabi naman ni Usopp na, nakakatakot yung babae na yon. Akala ko mamamatay na ako. At si Brook naman, ay tila familiar sa kanya si Gunko. Yung babaeng yon, hindi maaari. Sobrang intriguing ng sinabi ni Brook. Parang kilala niya si Gonko mula sa nakaraan. Mas lalo pang naging interesting kasi fan pa si Gunko ng music ni Brook. May espesyal talagang connection dito. At mas malilinawan pa tayo habang umuusad ang kwento. Lumapit si Gunko kay Brook at tinutukan siya ng espada sa mukha. Nung napansin ng grupo na bumalik si Gunko, nagpanik sila at tinawag siyang Zombie Lady. Then nagkaroon ng eksena na siguradong tatatak sa kasaysayan ng One Piece. Tinapakan ni Gunko si Brook sa mukha at kung normal na pagkakataon ito, baka na-excite pa ang kilalang panty lover nating si Brook. Pero dito nakakabiglangang walang kibo si Brook sa mga sandaling ito. Then sabi ni Gunko sa kay Brook na, simula ngayon, gagawa ka ng musika para sa akin at maging alipin ko. Nagulat si Nami. Papanong alam niya ang mga kanta ni Brook? Sumigaw si Usopp. Yung Celestial Dragon, fan ng Soul King? At dagdag ni Jinbe.
Talagang nakakuha siya ng atensyon ng isang ganyang kataas na tao ha. Ang astig isipin na pati ang mga makapangyarihan, napapahanga ng mga nakama ni Luffy. Swak na swak para sa magiging hari ng mga pirata. Then sabi naman ni Summer na, "Hoy Gunko, pabayaan mo na. Wala akong ganang lumaban sa isang Yonko." Ipinapakita niya na may respeto sila kay Luffy, kahit Yonko lang ang tawag niya, at hindi pangalan mismo. Dagdag pa niya na, "Tapusin na lang natin to." Pero tinanggihan nga ni Brook ang utos ni Gunko. At sobrang astig ng sagot niya, "Patawad miss. Mula nang bigyan ako ni Captain Straw Hat Luffy ng panibagong buhay, sa kanya ko na lamang iaalay ang aking katapatan." Hindi natuwa si Gonko at nagbanta, "Paano kung sabihin kong ang pagtanggi mo ay magiging dahilan ng kamatayan mo?" Tumayo si Brook at seryosong sumagot na, "Pipiliin ko ang kamatayan. Mas pipiliin ko pang mamatay kaysa mabuhay sa kahihiyan ng pagtalikod sa aking kapitan." Grabe ang moment na ito. Ganitong mga tagpo talaga yung nagpapakita ng tunay na dangal ng isang karakter. Usually kay Zoro natin ito nakikita, pero ang sarap sa pakiramdam na ngayon, si Brook naman ang nagkaroon ng ganitong badass na moment. Pagkatapos nun, nakita natin ang panic face ni Usopp habang pinapalipad si Brook ng isang malupit na sipa. Pero syempre, alam naman natin na ayos lang si Brook. Hindi lang dahil Straw Hat siya, kundi dahil gusto pa ni Gunko na marinig ang mga kanta niya sa hinaharap. Habang nag-aalala ang iba para kay Brook, kitang-kita naman natin ang inis ni Gunko sa mga sandaling ito. Then tinanong ni Summers si Killingham kung handa na ba siya. At sagot niyang oo, ready na siya. Doon na nila sinimula ng broadcast sa buong Elbaf, kung saan sinabi ni Summers, "Mga Ginoo at Ginang, ang mensaheng ito ay para sa mga mandirigma ng Elbaf. Alam kong abala kayo ngayon sa mga kakaibang pangyayaring nagaganap sa paligid ninyo. Gawa namin lahat yan. Ako ang Kaken ng Holy Land Mary Joyce, si Summers ng God's Knights. Ang Kaken ay isang maliit na tradisyonal na patalim na dala ng mga babaeng samurai para sa sariling depensa, kadalasang nakatago sa sash o malapit sa dibdib. Dito, parang ang ibig ipahiwatig ng pagiging Kaken ni Summers ay sila ang huling depensa ng world government, isang last resort, gaya ng patalim." Habang nagsasalita si Summers, ipinapakita rin sa Elbaf kung paanong nakakalat ang mga dambuhalang halimaw sa paligid. May mga higanteng nagtatanong kung ano ba talaga ang pakay ni Summers. Maging sina Dory at Brogy, nagulat na kusa pang nagpakilala si Summers. Habang ang ibang giants naman ay nag-aalala kung ayos lang ba ang mga bata. Dito na ibinunyag ni Summers sa buong Elbaf na hawak na nila ngayon ang 10 bata. Dagdag pa niya, may isang lalaki na may kulay orange na balbas ang nagtangkang maging bayani at iligtas ang mga bata. Pero ngayon, nakabulagta na ito sa sariling dugo. May astig pang eksena kung saan ginamit ni Summers ang kanyang vine powers. Lumikha siya ng isang dambuhalang ahas mula sa mga halamang matinik at sumakay dito. Nagpatuloy si Summers at sinabing, "Sa madaling salita, kahit may sumubok pang iligtas sila, yung mga batang minamaliit ninyo ay diretso na sa kanilang patutunguhan." Makikita natin ang mga higanteng nag-aalala kay Saul, lalo na nang marinig nila ang tungkol sa orange-bearded giant. Samantala, tinanong ni Killingham si Summers, "Alam mo ba ang pangalan ng lahat ng batang naglalakad?" Sumagot ito ng, "Oo naman." At sabi ni Killingham, "Ayos. Ipaalam mo sa mga magulang nila. Magigising na ang mga bata mula sa kanilang panaginip kahit anong sandali." Then makikita natin ang mga bata na unti-unting nagigising. Nagtataka ang isa sa mga batang giant bat kusang gumagalaw ang katawan nila. Tanong naman ng isa na kung saan sila papunta. Then sagot naman ng isa na, "Hindi ko alam, pero palayo tayo ng palayo." Sabat naman ng isa na, "Hindi pauwi tayo sa Jupachi route." Pero may isa na nagsabi na, "Gets nyo ba? Hindi natin makontrol ang katawan natin. Gising man sila o hindi, hindi nila basta-basta mababago ang direksyon nila." Habang napapagtanto nila ang panganib, nagsimula na silang humingi ng saklolo. Tawag ng iba ang kanilang nanay, ang iba naman ang tatay. Pero si Colin, ang anak ni Scopper Gaban, na halatang pinakamatapang ang nagsalita. Hindi natin sila makikita,
Kinidnap na tayo. Tabay sigaw ng iba. Ha? Pero kampante lang si Colin. Huwag kayong mag-alala. Nandito ako. Hindi tulad ninyo isa akong mandirigma. Ang ganda makita na kahit sa bagong henerasyon, may tunay na mandirigma pa rin. At makikita rin natin mamaya kung gaano ka-proud si Scopper sa kanya. Pero biglang lumala ang sitwasyon. Nagsimula silang magpanik nang makita ang mga dambuhalang halimaw sa paligid nila. May isang bata na nagmamakaawa pa kay Colin na iligtas sila. Pero pati siya ay napasigaw nga nang makita niya itong mga halimaw. Sa kabilang banda, sina Dory at Brogy naman ay sinubukan ng ibalik ang kanilang barko para iligtas si Saul at ang mga bata. Pero may problema. Boss, may butas ang barko. Sira pa ang mga sagwan. Kahit gaano sila kalakas, hirap pa rin sila nagtanong sila. Sino ang may gawa nito? At nalaman nilang isang monster woman pala. Nakakatawa pa, sabi ng isang higante. Parang asawa ko yung halimaw na yun ha. Sagot ng isa, patay ka kapag narinig ka niya. May isa pa ang nagsabi, uy, kamukha rin ng asawa ko. At dito na nila na-realize, teka, hindi ba galing to sa mga kinatatakutan ng mga bata? May isang higante na umamin na nung naisip ng anak niyang si Ben ang kinakatakutan niya, ang lumabas ay nanay niya mismo. Sobrang nakakatawa pero totoo, naging mga higanteng monster wives ang mga halimaw. Habang natatawa tayo, seryoso ang pinsalang dulot nila, ginugiba nila ang barko. Nagsimula ng magpanik ang mga higante. Paano kami lalaban kung parang asawa namin ang kalaban? May isa pang halimaw na may suot na apron. At ang mas nakakatuwa, nagsimula silang mag-sorry habang nakikipaglaban. Sorry sa palaging pag-inom, babe. Patawad, nakalimutan ko ulit itapon ng basura. Sorry sa pagkain ko ng honey cake ng customer. Honestly, ito na yata ang pinaka-epektibo at pinakakatakot na mga halimaw na nakita natin. Narinig pa natin na nasira nila ang isang buong ulap isla. Habang bumabagsak ang barko mula sa langit, may sumisigaw. Malalaglag na tayo. Sa ibabaw ng kanyang vine serpent, natatawa lang si Summers. Sabi niya, ang ipinagmamalaking barko ng Giant Warrior Pirates bumagsak na mula sa langit. Idinagdag pa niya na malamang may sobrang lakas na Dream Demon na nakasalamuhan nila. Then sabi ni Summers na, diretso na tayo. Ikaw ang kinakausap ko, Legendary Warrior Mountain Beard Jarul. Sa pagkawala ng hari, ikaw na ang magre-representa ng Elbaf ngayon. Lalong naging kahina-hinala si Mountain Beard Jarul. Tandaan, nandoon si Jarul noong nangyari ang gulo, kina Loki at Harald. Ibig sabihin, may posibilidad na binabago niya ang mga tunay nangyari sa kanyang kwento. Kaya kung si Loki ay hindi ganoon kasama, gaya ng unang pinalabas, na matagal na nating pinaghihinalaan, baka naman si Jarul ay hindi rin ganoon kabuti. At ang katotohanang ang isang God's Knight pa mismo ang gustong makipag-usap sa kanya? Hindi magandang senyales to. Samantala, gulat na gulat si Ripley nang marinig niyang bumagsak ang barko ng Giant Warrior Pirates. Nag-aalala siya kung ayos lang ang mga boss at dali-daling tumakbo papunta sa lugar ng crash. Habang tumatakbo si Ripley, itinuloy ni Summers ang kanyang announcement. Simple lang ang layunin namin. Gawing battle slaves kayong mga higante at gusto kong makita kung gaano kaepektibo ang mga batang yan bilang mga hostage. Sinamantala niya ang pagkakataon para isa-isahin ang pangalan ng mga batang dinukot. Alam niya kasi na mas mabigat sa loob ng mga higante kung may personal silang koneksyon sa mga bata. Isa sa mga unang binanggit ay si Ylva at pagkasabi ng pangalan niya, isang higante ang halos maiyak. Sumisigaw kay Jarol na si Ylva ay apo sa tuhod ng apo nila. Sunod ay si Scardy na nag-iisip, kailangan may magagawa tayo. Tapos si Olaf umaasa, sana panaginip lang to. Nang mabanggit ang pangalan niya, sinabi pa ng isang higante kay Bragi na si Olaf pala ang apo niya. Sumunod si Karen na nagmumukmok, ang malas ko talaga. Tapos si Mag na kahit hindi niya makontrol ang sarili niya, naniniwalang malakas pa rin siya. Nandyan din si Raa na positibo pa rin. Okay lang tayo, makakauwi tayo. May isang higante ang sumigaw, pati anak ko nandyan. Route 8 sila, di ba? Tara, iligtas natin sila.
Si Bent naman ay umiiyak, iniisip kung paano siya pagagalitan ng nanay niya. At tandaan, siya ang dahilan kung bakit may nightmare monster wife. Si Joanna, na isang ulila, malungkot na nagsabi, "Buti pa kayo, may mga magulang pa kayo." At si Bjorn, halatang takot na takot, iniisip, "Sana kahit sarili ko maligtas ko." Sabi ni Summers, "Siyam na sila." Pero ilang sandali lang ang nakalipas, tumugod si Colin, ang batang mandirigma, para tulungan ang kanyang mga kaibigan. Kaya ngayon, 10 na ang mga bata. Makikita natin si Ripley na buhat-buhat si Scupper at gulat na gulat siya nang marinig niyang nakuha nila si Colin. Samantalang si Scupper, kahit sa gitna ng kaguluhan, ay nagsabing ipinagmamalaki niya ang anak niya, kahit hindi ito ang tamang oras para doon. At sino ba namang ama ang hindi magiging proud? Then nagpatuloy ni Summers. Pinapasunog niya ang paaralan ng Elbaf na tinawag niyang walang silbi sa digmaan. At ang aklatan na para sa kanya ay puno raw ng walang kwentang kasaysayan. Dapat daw sunugin ang dalawang yan kaagad. At pagkatapos, kailangan nilang manumpa ng katapatan sa world government. Kung hindi, papatayin nila ang mga bata isa-isa. Pagkarinig nito, sobrang ngang nagalit si Scupper Gaban at ang mga co-captain ng giant warrior pirates na lumaban. Sabi pa nila, "Durugin natin ang mga hayop na yan." Pero sinabi ni Summers, "Ang desisyon ay nasa iyo, Elder Jarul." Ulitin ko lang, kahina-hinala talaga na kay Jarul pinapasa lahat ng responsibilidad. Klarong gusto ng karamihan sa mga pinuno na lumaban. Pero baka si pakikipagkasunduan ang gustong mangyari ni Jarul. Samantala, umiiyak si Anne, sinisigawan si Killingham, sinasabing masyado nang malupit ang ginagawa nila. Ipinaliwanag niya na ang paaralan ay simbolo ng kapayapaan ngayon sa Elbaf. At ang aklatan naman ay naglalaman ng sinaunang kasaysayan ng Elbaf at ng buong mundo, na pinangalagaan kapalit ng sakripisyo ng mga iskolar ng Ohara. Pinaalala niya, hindi lang sa Elbaf ang kayamanang ito. At sa mga salitang iyon, hindi na nakapagtimpi si Robin. Kung tutuusin, nakakagulat na nagtatago pa siya noong nakaraang chapter. Alam naman nating lahat kung gaano kahalaga sa kanya ang Ohara. Pero ngayon, handa na si Robin na lumaban. Kahit pa maliit ang tsansa niyang manalo, wala na siyang pakialam. Kahit pigilan pa siya ni Chopper, desidido na siya. Kasabay nito, nagmakaawa si Ripley kay Scupper na iligtas ang anak nila at sumugod na nga si Scupper Gaban. Makikita natin sina Robin at Scupper na buong tapang na nagsabi, "Hindi ko hahayaang mangyari ang mga bagay na yan." Ngayon, kung tutuusin, hindi ko inaasahang matatalo nila ang mga kalaban, lalo na sa lakas at pagka-immortal ng grupo ni na Summers at Killingham. Pero inaasahan ko na matatagalan nila ang kalaban hanggang sa dumating tina Luffy, Zoro, at Loki. Excited din ako makita si Scupper na lumaban ng todo. Isa siyang alamat kahit medyo may edad na siya ngayon at nakaka-excite makita kung ano ang magagawa niya laban sa immortality nitong mga God's Knight. At para kay Robin, napakalaking bagay ng desisyon niyang lumaban. Hindi lang dahil sa ginawa ni Summers kay Saul, na sapat ng dahilan, kundi dahil kung masusunog ang aklatan, parang wala ring saysay ang sakripisyo ng mga iskolar ng Ohara, pati ng nanay niya. At dito na nagtatapod ang One Piece Chapter 1, 147 ng One Piece. I-comment ninyo kung anong masasabi ninyo sa chapter na to at ano ang pinaka-inaabangan ninyo sa susunod. Hanggang sa muli at paalam na muna.